Ikaw ang nagbigay, pag-asa ng buhay. Ikaw ang dahilan ng kaligayahan. Sa aking isipan, may kapayapaan, kaya't sa aking mga labi nagmumula ang papuri. O Jesus, tanggapin mo ang muling awit para sa iyo. Simple lang, ngunit totoo, nais puso, handog sa iyo. Pangalan mo, ay dadakilain ko. Mapuring awitin, aking lilikhain, upang ang bawat tao ay pagpalain. Mga pusong bato, naway higuin mo ng simple kong papuri para sa'yo. Dahil sa'yo, O Jesus, tanggapin mo ang muling awit para sa'yo. Simple lang, ngunit totoo, nais puso, handog sa iyo. Pangalan mo, ay dadakilain ko. O Jesus, tanggapin mo ang muling awit para sa iyo. Simple lang, ngunit totoo, nais puso, handog sa iyo. Pangalan mo, ay dadakilain ko. Pangalan mo, ay dadakilain ko. Pangalan mo, Jesus, ay dadakilain ko. Ayan, good morning Pilipinas. Pangalan mo Jesus ay dadakilain ko. Ayan, good morning po at nalito naman po tayo ngayon nagbabalik sa ating programa, Devotion Pilipinas. Okay, good morning Pilipinas. Kamusta kayo? Ha? Ano naman po ay nasa mabuti po kayong kalagayan.
Narito naman po ang inyong kinaabangang programa, ang Devotion Pilipinas. Ay nagbabalik po ngayong oras na ito. Ikaw ang nagbigay pag-asa ng buhay. Okay, ready na po tayo sapagkat tayo po ay maghatid tayo ng mga baluti. Ano ba yon? Yung mga mabuting balita po. Ihatid po natin ngayon dito sa Impapawid. Kaya sino man po sa inyo dyan ang mayroon pong mga hawak na mga cellphone na may mga internet, no? Iano nyo po. Buksan nyo po yan kasi dadaan po ang Devotion Pilipinas. Di ba? Ganda siguro, no? Ganun ano? Kung lahat ng tao may mga pusa, no? At interested na makinig sa salita ng Diyos. At inaabangan yung programa ng Devotion Pilipinas at yung iba pang mga programa na naghahatid ng mabuting balita. Ang ganda siguro ganun ano? Kailan pa kayo mangyari yun? Actually, yan ang prayer ko na ang lahat ng tao ay makakilala sa Panginoon. Yan din kasi prayer ni Apostol Paul, no, sa Romans. Lahat po ng kanila, sabi doon, lahat ng sa Israel ay maligtas. Good morning! Nariyan pa ba kayo, mga kaibigan, mga followers ko at mga sumasubaybay sa ating gawain o sa ating programang Devotion Pilipinas? Kayo ba ngayon ay hindi busy? Baka mamaya kahapon busy, ngayon presidente na kayo. Pambihira. Okay, good morning. At kunin niyo na po ang inyong mga Bible para po tayo ay nakaready na. Dahil mamaya po meron tayong Devotion Pilipinas. Ayan po, sige na po, share niyo ang ating tawag diyan, ang ating link o yung ating programang Devotion Pilipinas. Share nyo lang po yan, i-click nyo po yan, tapos i-click nyo siya, tapos may makita po kayong tatlong tuldok doon sa may bandang kanan ninyo. Kung nakaharap kayo sa cellphone, sa bandang kanan ninyo ay kunin nyo po yung link at i-share nyo po siya. Kasi pagka ganito, hindi po natin siya ma-share, no, dahil pagka na ano na yan, mabigat na po siya dahil mahaba po. No? Kaya link po ang inyong i-share sa inyong mga kaibigan. Ayan. Tapihin nyo po ang link at i-share nyo po sa inyong mga Facebook para po maraming makapanood ng ating programang Devotion Pilipinas. Muli po, ako po si Pastor Roy Habagat, no? Si Brother Roy Habagat na lang para sikat, di ba? Ako po si Brother Roy Habagat na babati sa inyo ng magandang umaga. And to God be all the glory. Okay po, share nyo po ang ating programa para marami pong makapanood at makapakinig ng salita ng Diyos. Ang ganda po ngayon ng ating pag-aralan, it's about old and new. Old and new. Yung iba iniisip nila, Old tsaka New Testament. Old and New at saka Old and New Testament. Ba? Galing ano? Di po ba? So ito po yung ating programa, ang Devotion Pilipinas ay nag-aanyaya sa inyo ngayon na tayo po ay manood sa ating programa. Okay, tayo po habang nag-antay po tayo ng ating mga usogid na taga-subaybay ng ating programa, ay tayo po muna ay magbati-bati, no?
Babatiin natin dito ang mga masugid nating tagapakinig. At saka yung mga tagapanood ng ating programa. Ikaw ang nagbigay pag-asa ng buhay. Okay, hanapin natin kung nasaan na sila, no? Nasaan na ba yun? Nandito pala. Okay. So, purihin ang Panginoon. At nakabalik po tayo sa ating programang Debosyon Pilipinas. Dito lang yan sa Spin Media Broadcasting Network Philippines. Dito po yan sa Dasmariñas City. Sa Cavite po ninyo makikita. No? Okay, muli po ako si Brother Roy Habagat na naghatid sa inyo ng mabuting balita mula sa salita ng ating Panginoong Hesus. Share, like, follow, and share sa ating link para po maraming makapakinig. Okay, tuloy-tuloy lang po tayo, no? At samahan nyo ako dito sa pupuri sa ating Panginoon. Salamat sa ating programa na mayroon tayong programa ganito at napahimpapawid, nasa himpapawid ang salita ng Diyos. Okay, kung sino man po dyan ang nanonood ngayon ay binabati ko po kayo. Hindi ko po kayo makikita dito ngayon, no? Pero babatiin ko po kayo. Upang ang bawat tao ay pagpalain. Alright, good morning, Pilipinas! Naway Ay masaya ako ngayon sapagkat ang salita ng Diyos ay mamumutawi na naman sa ating mga bibig. Patungo dyan sa inyo, no? Kung saan man dako na makarating ang ating programa, ay patuloy kayong makinig, no? Ay ito ay pagkakataon. This is a privilege para po mapakinggan natin ang salita ng Diyos. Kasi po alam niyo po ba, napakahirap magbukas ng Bible, no? Ang bigat po ng Bible, napakahirap buksan. Lalo na pag bago kang gising, ay naku. At lalo na marami kang problema, ay naku. Maniwala po kayo sa akin, ang hirap po buksan ng Bible. And of course, ang hirap mag-pray. Napansin niyo po niya na pag kayo po ay tawag dito, kayo po ay may problema, napakahirap pong mag-pray, mahirap kumanta, no? Mas masarap pang magmura. Ewan ko lang, no? Dati kasi na-experience kong ganun eh. Mas gusto kong magmura, maghanap ng kaaway. Yun yung gusto ko dati, no? Kapag ako may problema. Kaya mabuti na lang po ako'y binago ng Panginoon. At ngayon, ako'y nasusumpungan nyo na nandito nagdadala ng mabuting balita. Dapat ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Ipaglaban natin ang salita ng Diyos sa sanlibutan na sobrang tapang na po ang masama ngayon. Lumalantad na po sila, no? Ang mga masasama. Noong araw, yung mga masasama nagtatago kasi nga pag nahuli sila, kulong. Ngayon, okay lang kulong kasi masarap sa kulungan. Di po ba? Kaya ang kasalanan po ngayon, hindi na takot sa mga otoridad. Bakit kaya, no? Ano kaya ang nakikita ng mga gumagawa ng masama sa otoridad? Bakit hindi na sila takot, yung mga masasama? Alam mo ang takot ngayon? Yung mga mabuting tao, takot sa otoridad. Bakit kaya? Alam niyo na siguro yon. Wala naman ako sinasabi, pero ito po yon. Ang mga mababait ngayon at mabubuting tao, takot na sila. Bakit? Kasi baka mamaya ma-frame up sila. Di po ba? Ganon ngayon ang otoridad. Hindi ko nila lahat. Pero ganyan po ang nangyayari ngayon. Na ang walang kasalanan, nakukulong. Dinidipinsahan lang yung sarili, nakulong pa. Baliktad ng mundo ngayon. Tapos imbestigahan ka, ikukulong ka, 4 na taon.
na investigasyon. So, 4 na taon ka sa kulungan na wala kang kasalanan. Di ba? So, hindi po ako nagagalit. Yan lang po ang sinasabi ko lang na ang panahon ngayon ay pasama ng pasama. Ngayon tayo na mga anak ng Diyos, tayo ngayon na mga mananampalataya, ay ipaglaban natin ito. Depensahan natin ang gospel. Depensahan natin, ipaglaban natin ang salita ng Diyos sa sanlibutan. Para po ito marinig ng mga tao, narinig ng buong mundo na si Kristo lang ang tama, no? Hindi tayo, lahat ng tao mali, lahat ng tao may kasalanan, kaya nga pupunta sa impyerno sabi doon sa Romans 3:23, di ba? Kaya ang Diyos lang pong tama dito. Dapat ipaglaban natin. Kung kayo po nasa tama, no? Kung kayo po ay mga anak ng Diyos, Kristiyano, pastor, preacher o teacher, sino man diyan na mga kakilala sa Panginoon, ipaglaban natin ito. Ipangalandakan natin na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Hindi natin kakampihan ang mundo dahil ang mundo ay pupunta ng impyerno yan. Simple lang, ngunit totoo. Alright, good morning, good morning. So, nagalit na naman ako, terrible. Aga-aga, di ba, no? Ganun talaga ang buhay, no? Kasi pag nakita natin ang problema sa mundo, yon nag-aano po sa atin yan, nagtitrigger po sa atin. Kung hindi tayo galit doon, nagagalit tayo, pero huwag tayo magkasala. Sabi naman ng Bible pwede tayong magalit, no? Yung galit na may pagmamahal, tulad ng sinabi ko kanina, na mahal ko ang mundo, mahal kong mga tao, gusto kong makakilala sa Panginoon. Galit ako sa mga kasalanan na kanilang ginagawa. Pero hindi daw tayo magkakasala, sabi ng Bible. Sa pusong bato, naway higuin mo. Okay, tuloy-tuloy po tayo at bati-bati na po tayo, no? Habang nag-aantay po tayo ng ating mga nanonood dyan. Wala ba dyan ng sa mga kasama ko dito sa DTR? Wala ba dyan na nagpapabati? Baka mamaya may nagpapabati dyan, ha? Sulat nyo lang, tapos bigay nyo sa akin. Okay. So, binabati natin dyan ngayon ng magandang umaga. Ang una sa lahat, tayo ay magbabati muna, no? Okay, good morning po dyan sa ating CEO ng ating and President ng Spin Media Broadcasting Network Philippines. Good morning po kay Sir Romy Redilicia. Sir Romy, good morning. Salamat po sa inyong pagpapayag sa amin na gagamitin ng ang programa ng Spin Media para po daluyan ng pagpapala spiritually at mahayag ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan. Simple lang, Sir, good morning po sa inyo. Palain naman kayo ng Panginoon, ang inyong family, at kung ano man po ang inyong mga ginagawa ngayon dyan. Pagpalain nawa po ang mga plano nyo sa buhay. Ayan, good morning din po sa ating kaibigang pastor dyan, kay Pastor Jihan Sinina. Pastor, yung ating Senior Vice President ng ating Spin Media Broadcasting Network Philippines. Pagpalain nawa ng Panginoon ang inyong mga lakad at mga ginagawa, Pastor Jihan, maging ang inyong gawain dyan at ang inyong pamilya. God bless you! simple lang, Okay, good morning po dyan sa ating mga kapastoran, no? Maraming salamat po sa inyong mga panonood at sa inyong pagsubaybay sa atin. Good morning po sa ating kay Pastor Ramer. Good morning po, ang aking senior pastor. Good morning po, Pastor. Pagpalain nawa kayo ng lalo pa ng ating Panginoon. Okay, good morning kay Pastor Norman Balboa, sa Tagaytay, sa Tagaytay Mission. No? Good morning sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong gawain dyan, nawa pagpalain ng Panginoon. And of course, good morning kay Pastor Rodel Antang sa may Batangas. Sa Silang. Okay, good morning po sa iyo, Pastor. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, pamilya niyo po, lalo na yung inyong gawain dyan. Ayun, medyo tayo. Good morning din po dyan sa Quezon, sa ating kaibigang Pastor Jan, si Pastor Limuel Tamon. Good morning, Pastor. Kamusta po kayo? Kamusta kayo, Pastor? Purihin ang Panginoon sapagkat kayo ay gumaling na at lumakas at nakabalik sa inyong gawain po. Okay, maraming salamat at patuloy po tayo. Meron pa tayong mga babating iba.
Okay, good morning din po diyan kay, dito sa Dasmariñas sa aking kaibigan at partner kay Pastor, Jonathan Valles. Pastor, good morning po sa inyo. Nawa po kayo ay, makasilip sa ating gawain, makasilip dito sa ating live stream, sa live broadcast 'no, ng salita ng Panginoon. Good morning sa iyo, yung pamilya mo po Pastor, ang, gawain niyo maging sa inyong, sino pastor diyan kay Pastor, Apostol, kay Pastor Delphin Apostol. Good morning sa iyo, Pastor. Salamat po sa inyong buhay na patuloy ginagamit ng Panginoon diyan sa inyong lugar. Good morning sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Dahilan ng kaligaya. Okay, good morning din po diyan sa ating kaibigan Pastor diyan sa sa may Manila kay Pastor Boyet Marinho. Good morning, Pastor. Good morning din kay Pastor Arturo Flora. Diyan sa Maynila din. Marami silang mga pastor diyan kay Pastor Efren. Good morning po sa inyo sa mag-asawang 'yan. Napaka-ano nila 'no, napakasipag sa gawain ng Panginoon. No, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Of course, good morning po diyan sa ating kaibigan sa may Batangas kay Pastor Mariano, kay Pastor Job Mariano. Pastor, good morning po. Sa mga kasamahan niyo diyan, good morning sa inyong mga kasamang mga sa inyong mga gawain diyan, no? Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ang inyong gawain, maging ang inyong pamilya diyan. Ayun. Dali lang ha. Ayan oh. Okay. Okay, good morning po. Good morning kay Pastor Oscar L. Bahio. Good morning Pastor L. Maraming salamat sa iyo at pagpapalain kayo ng Panginoon. At ang gawain ng Diyos ay pagpalain diyan sa inyong lugar. Okay, lipat tayo sa Batangas. Sa Bulacan. Okay, good morning sa inyo lahat dyan sa Bulacan. Good morning po dyan sa ating kaibigang pastor, no? Walang iba kundi si Pastor Gary Lanuza. Good morning, Pastor Gary, at sa iyong pamilya, maging sa gawain nyo dyan, nawa pagpalain kayo ng Panginoon. Okay, meron tayong kaibigan dyan sa may Valenzuela kay Pastor Kit. Kay Pastor Kit, apelyido nito? Pastor Kit. Ano pangalan ng apelyido? Yun. Maslog. Ayun. Pastor Maslog. Pastor Kit Maslog. Ayun. Christian Kit Maslog. Good morning din kay Pastor Fanny Maslog. Wala nang ibang masayang pastor kundi ito si Pastor Fanny Maslog. Good morning. Ayan. Patuloy tayo. Good morning din po dyan sa ating kaibigang pastor, kay Pastor L. Pastor RL. Pastor RL, good morning. Okay, kay Pastor Ian Makaspak. Ayun. Pastor Ian, good morning po sa iyo. Good morning sa pamilya nyo, sa gawain nyo dyan, pagpalain ng Panginoon. Okay, manood po kayo, makinig, at po tayo ay binabati ko po kayo dito sa ating gawain, no? Patuloy nyo po i-share ang ating programa upang marami pong makapanood, makapakinig sa atin at makapakinig ng salita ng Diyos. Alright, good morning po dyan sa ating mga kababayan, no? Na sa oras na ito ay sila po ay hindi maayos ang kanilang buhay. Okay, good morning po sa inyo dyan, sa mga mga kababayan natin na nahihirapan ngayon, no? Dalangin ko na harina wala po ng ganun na nahihirapan. Pero ganun pa man ay prayer ko po na pagpalain po kayo ng Panginoon at i-comfort kayo ng Panginoon. Yung mga kaibigan natin na nagkakaroon ng mga problema, no? Pagpalain kayo ng Panginoon. Wala po iba tayong lalapitan pag tayo ay may mga problema, may mga sakit, pangailangan, financial, spiritual. Lalapit tayo sa ating Panginoon sapagkat pag lumapit tayo sa Panginoon, siya lang po ang magtutulong sa atin. Di ba? Sabi sa Matthew, come unto me, all who are heavy laden. Di ba? At sabi niya, kayo ay aking papahingain.
Oh, so wala tayong ibang lalapitan. Lapit natin sa Panginoon 'yan, mga kababayan. Alam ko po na ang ating mundo ngayon ay, talamak ang, kasamaan at ang, kahirapan nandidito po sa ating mundo. Kaya po patuloy po tayo, huwag kayong lumapit sa iba. Lalapit muna kayo sa Panginoon at saka niyo lapitan yung nais niyong lapitan, ipag-pray niyo po, okey? So, kawawa po tayo. Itong mundong ito ay malapit na po darating ang Panginoon. Kaya po dapat tayo ay lalong kumapit sa ating Panginoon, lumapit tayo sa Panginoong Hesus. Okay? Huwag natin iasa sa ibang tao. Huwag tayo umasa sa ating kakayanan, sa ating sarili. Okay? Ang Diyos ang magtutulong sa atin at wala ng iba pa. Okay, good morning po diyan sa inyo lahat, 'no, maging sa ating mga, tawag dito, sa ating ayun meron pa pala tayong pastor na hindi na nabati ano. Ayan, good morning po diyan sa Iloilo. Ayan kay Pastor Ronnie Di Mala, nakalimutan ko, 'di ko maalala. Sandali lang, Ayun, sige patuloy tayo. At good morning din sa inyo pastor, ha. Okay, and of course good morning po sa ating, kaibigan diyan sa may, ano ba tawag diyan, Caloocan, okay. So walang iba tayong kaibigan diyan sa Caloocan kundi ang, Ridgewood School of Caloocan diyan sa Caloocan, ayun, 'di mo ba? At, pinagbati po natin diyan ng magandang umaga yung, ang may-ari ng school, yung, principal natin diyan, 'no, si Ma'am, Maria Cecilia Carnahi Sualog. Ma'am, good morning po. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa at sa inyong, patuloy na, pakikinig at pag-share ng ating mga link para po tayo ay marami pong makapanood sa atin. Okay, pasilip-silip lang po 'yan, pakinig-kinig lang po 'yan, pero 'pag tinamaan niyo ng salita ng Diyos, maniwala kayo sa akin, tutubo po 'yan at kausapin po 'yan ng Panginoon. So 'yun lang ang kailangan natin, na mai-broadcast ang salita ng Diyos. 'Yan pong sabi lang sa Bible, na go and preach the gospel, 'di po ba? So ngayon ay, ito po ang dahilan natin, ang dahilan sa mga paraan natin na mai-broadcast ang salita ng Diyos para maraming makapakinig. 'No? At maraming maniwala na si Kristo ang tunay na tagapagligtas. At si Kristo din yung umakyat sa langit at sabi niya siya din yung babalik sa lupa para kuhanin ang kanyang mga anak. So kung kayo po ay mga anak na ng Diyos, sigurado kukunin tayo ng Diyos. Pero kung ikaw ay hindi anak ng Diyos, hala, hindi kanya kukunin. Ha? Sinong kukuha sa'yo? Yung ama nyo. Sinong ama nyo? Si Satanas. Yun sabi po yun sa John 8:44. So dalawa po yung may ama, dalawa po yung ama dito sa mundo, no? May Diyos at saka yung si Satanas. Okay? At ang anak dalawa din, anak ng Diyos at anak ng diablo, anak ng demonyo, 'di ba? So wag po tayo masaktan diyan. Maganda nga sana masaktan tayo para makilala niyo ng gusto ang Panginoong Hesus. Yan po yung nakalagay sa Bible, hindi po yan sinungaling. Hindi po tayo dito nagsasalita ng, kasinungalingan. Dito po ay, totoo na kailangang i-broadcast natin ng tama, huwag tayong mangilin dito, 'no? Baka mamaya ma-offend kayo, hindi. Gusto ko nga ma-offend kayo, eh. Gusto ko nga masaktan kayo sa salita ng Diyos, ha? Ayaw ko yung nangilin-ngilin ako diyan baka mamaya may mga masaktan, dapat dahan-dahan lang. Hindi gano'n, sa panahon ngayon hindi na kailangan dahan-dahan. Ang mga tao ngayon may alam na sa Bible, magagaling na sa Bible, mahuhusay na, nababasa na nila, kinakalaban na nga yung Bible, eh, ha? Kaya dapat ang Bible nga totoo siya, hindi siya nagdadahan-dahan kung anong sinasabi sa Bible, sabihin natin na kailangan marinig nila ang katotohanan. Oh, tulad niyan, yung may anak ng diablo, sa mundo maraming anak ng diablo at marami din anak ng Diyos, tama? At mayroon din anak ng Diyos. Oh, kanino ka anak? Yan ang tanong, kanino ka anak? Anak ka ng diablo, anak ka ng Diyos? Nakalagay po sa Bible 'yan, kaya hindi po niyo ako puwedeng masisi. Bago niyo ko sisihin, basahin niyo muna yung sinabi ko, John 8:44. Oh, sino sila? Mga anak sila ng diablo, bakit? Mga sinungaling sila, eh, mga mandaraya, mga mamamatay tao, ha? Oh.
Ano ngayon, masaktan kayo sa akin? Hindi po. Kailangan natin ipaglaban ang salita ng Diyos na dapat marinig ito ng sanlibutan. Para makita ng sanlibutan na makapangyarihan ang Diyos. Ha? Ngayon, kung nasaktan ka, na anak ka pala ng dyablo, ay magbago ang buhay mo. Kilalanin mo ang Panginoon para baguhin ka ng Diyos. Pwede pa. Hindi pa huli ang lahat. No? May pagkakataon pa para ikaw ay baguhin ng Panginoon. Magpabago ka lang, magpaturo ka lang para ikaw ay mawala ka doon sa pagkagapos kay Satanas. Ha? Ang mangyayari sa iyo, mabago ang buhay mo, magiging anak ka ng Diyos. Di po ba? Yun po yung, kaya po kami nandito para sabihin sa inyo yan. Huwag kayong magalit. Oo, sinabihan na nga kayo eh. Sinabi na sa inyong mabuting balita. Ito na nga yung mabuting balita eh. Ayaw nyo po makinig, galit pa kayo sa magsasalita eh. Nako, wala pong mangyayari sa buhay ninyo po. Then, di pa po tayo nag-devotion dyan, ay tayo po ay nagbabati pa. Okay. Ang oras natin ngayon ay 12:20 ng hapon. Okay, lipat po tayo sa Negros Occidental. Good morning po sa ating mga kapastoran dyan sa Negros Occidental. No, sila Pastor Dalipig dyan, sila Pastor Albior, Rene Albior, sila Pastor Banyas. No, maraming salamat po sa inyo. God bless. Patuloy po kayong makinig sa ating gawain. At baka mayroon po tayong matutunan at mayroon tayong pagpapala na makuha mula sa ating Panginoong Hesus. God bless po sa inyo dyan. Mayong aga na tanan sa inyo sa Negros Occidental. Sa akong nga utodra, mayong aga kay Lia. Mayong aga da sa imo, sa imo mga bata, mga apo mo da, sa atong mga tiyahon dyan sa Kamingawan. Good morning. Mayong aga sa inyong tanan dira. No, kay Chay Jutay, kay Kiting, kay Nini, no? Kay sa imong mga anak, sa imong asawa, magindra sa inyong tanan. Maging kay Pastor Berto dira sa Kamingawan. Good morning sa inyo, Pastor Berto. Okay, patuloy po ang ating programa na nangalandakan ng salita ng Diyos. Dito lang po yan sa Spain Media Broadcasting Network, Philippines. Okay, good morning po. Good morning sa aking kapatid dyan kay Dabi. Sa Bacolod, good morning sa iyo. Kay Nanay Dako, good morning sa iyo, Nay. Mayong aga sa inyong katanandira. At good morning man na kay Akay sa Biyarin. Mayong aga sa imo kay, sa imong asawa, sa imong mga bata dira, mga apo mo, sa inyong tanandira, no? Sa hindi ko mabanggit ko mo tanan, so mayong aga sa inyong tanandira. Okay. Mag-ingat ka mo, mag-ingat. Okay, sa ating panahon ngayon ay perti katugnaw. Napakalamig. Oo. So, enjoy natin yung lamig na ipinagkalob sa atin ng Panginoon. Okay, good morning dra sa aton nga utod manda sa Kawayan kay Noy Dante. Good morning, Noy. Good morning sa imong mga asawa, sa imong mga anak, mga apo. Good morning sa inyong tanan dira, Noy. At good morning mga kay Lablab, sa iyang asawa kag mga anak, no? Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. And of course, good morning dra sa akong tatay. Good morning kay Tatay Roming, no? Tay, bangon-bangon na tay at maglagaw-lagaw dito sa Gwa. Huwag masyadong magkape kasi baka mamaya sobran ka sa kape tay, ha? Pagka sobran ka sa kape, mahirap yan. Pagka nakibot ka, baka mamaya magdagan ka, magsaka sa lubi. Tatay. Okay tay, miss you tay, love you. Ingat kayo dyan. Okay, binabati ko po may mga birthday ngayong araw na ito. Happy birthday sa inyo lahat. And of course, sa mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo, ang kanilang wedding anniversary, happy anniversary. At nagdiriwang ng church anniversary, happy church anniversary sa inyo. At saka yung mga nagdiriwang ng death anniversary, ayun. So, condolence. Okay. God bless po sa inyo lahat at pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Okay, pinopromote natin muli ang ating programa
yung ating tinatawag na Kid Ministry Foundation program. Ay atin po tayo pinopromote sa lahat po ng mga nais na tumulong sa ating programa na may puso na tulungan ang mga bata, no? Ang inyong pira, ang inyong mga bagay-bagay ay makakatulong po 'yan. Ika nga ang isang pirasong walis ay hindi po kaya 'yan, pero 'pag nagsama-sama po 'yan ay marami pong matutulungan ng 'yan. Okay? So mga kababayan, ako po ay nakikiusap sa inyo na mamanhikan na sa pangalan ng Panginoong Hesus, na ating sariling tagapagligtas, ay atin pong inihiling ang inyong mabuting puso na tumulong po sa mga bata. Ngayon para makatulong po tayo sa mga bata, dito po sa ating programa yung Kid Ministry Foundation foundation program ay pwede po natin itong magawa. Nasabay-sabay po tayo na magtulungan para po makatulungan natin ang mga bata na hindi sila nakapag-aral. Yung mga bata nandiyan lang sa lansangan, kinukuha lang ng mga ginagamit lang ng mga sindikato, no? Nandiyan, marami diyan sa daan. Naku po, pag nakita ko sila nahabag ako, naawa ako, no? Kaso lang pagka siniran mo ng salita ng Diyos, eh, ayaw nila. Ha? Gusto nila pera, gusto nila yung pagkain. Pagkain nga, bigyan mo ng pagkain, sama pa loob eh. Pero bigyan mo ng pera, masaya yon. Oh, yan sila ay ang mga sindikato ang may hawak sa kanila. So naawa ako sa kanila. Oh, at yan ang nais ko na pinagpipray ko sa Panginoon na yung ministry na makatulong po tayo sa kanila. So sa tulong ninyo, no, hindi ko magagawa ito kung wala po kayo. And of course, ang ating Panginoon ay kasama natin dito at pagpalain tayo ng Panginoon na itong programa magkaisa tayo dito sa Kid Ministry Foundation program. Ang ibig sabihin ng kid, ang K doon ay kabataan, yung I doon ay ilapit sa D, sa Diyos. Yan po yung pangarap natin. Nang hindi lang natin sila mabigyan financially, hindi natin sila mabigyan ng kanilang pagpaaral, hindi lang tayo natatapos doon, kundi ang mahalaga po ay makakilala sa Panginoon ang mga kabataan. Para po sila ay gumanda ang kanilang paglalakaran, diretso. At sa kanilang paglaki, sabi nga, ay taglay nila ang turo at ang salita ng Diyos. Tama po? So yan ay pinopromote po natin sa lahat mga nanonood. Patuloy nyo po ito na mag-join kayo doon sa ating group chat, no? Meron tayong group chat doon sa page. Group page, group page. Mag-join po kayo doon at tingnan nyo po kung anong naroon ng mga reports, no? Wag muna po kayo mag-post ng mga ano diyan. Wag po muna kayo mag-post. Okay naman po yung post na yan, maganda naman. Pero wag po muna ngayon diyan, ha? Sa mga nanonood po ngayon ay yan po ang ating ginagawa para po na ang ipo-post natin yan related po doon sa ating programa lang. Okay? So sa arinawa po ay kayo ay naka-join na po diyan sa ating programa, sa ating ministry, no? Sa Kid Ministry Foundation program. So lahat pong pastor welcome po, no? Lahat ng mga donors ay welcome, no? Ang mga ang inyo pong tulong ay malaki po 'yon, no? Maliit lang po 'yan sa paningin ninyo pero pag naipon po 'yan dito ay mayroon po tayong magagawa para sa mga bata, no? In kind, in cash, no? Pwede po natin 'yan tanggapin, no? At sabihin lang po ninyo diyan, mayroon naman po tayong reports diyan, mayroon tayong mga records diyan. Alokayin lang po ninyo yung ating page, nandiyan lang po 'yan, may sa group page, no? Inyo po diyan na kunin ang number na kung nais niyo pong tumulong, ilagay niyo lang po diyan, no? At sigurado po 'yon na i-announce po natin 'yan dito sa ating programa, no? Yung Devotion Pilipinas, i-announce po natin
Kung gusto niyo po i-announce kayo, ilagay niyo po inyong pangalan, no? Ipa-flash po natin yan dito sa screen. Makikita po yon ng buong mundo na kayo po ay tumutulong sa gawain ng Diyos. Recorded po yan. Recorded po yan, lahat na yan. Kaya mayroon po tayo dyan na kung sino pong nais na tumulong at nais na mag-inquire, no? I-chat lang po ninyo ako diyan. Ako pong magbabasa noon. Ako ang magsasagot sa inyo niyan, no? Mag-chat lang po kayo diyan. Kung maging dito sa ating programa, sabihin niyo, "Pastor, paano po bang sumali diyan? Paano po ba akong makatulong?" Oh, wow, grabe po 'yan. Masarap po 'yan pakinggan at pagpapalain ka talaga ng Panginoon diyan. Okay? So, kung kayo po ay hindi pa po na-invite at hindi pa po kayo friend, no? Hindi pa kayo dito nakapasok sa ating foundation ng Ministry Foundation Program, ay i-type lang po ninyo yung key.i.d.ministry. Oh, yan po yon capital letter po yung KID natin diyan. No, nakalagay po yung KID. Nakakala ng iba pag KID, ang isip kaagad, ay kabataan. Di ba? Tama naman talaga, di ba? Mga bata. Ayan. So yan po ang gagawin natin na magtulungan po tayo. Malay nyo po, gagamitin ng Panginoon ng programa para po marami tayong matutulungan. Kasi po marami na pong mga programa ngayon na nagpipiding, nagpapakain, namimigay ng mga bagay-bagay sa mga bata. Ngunit, ang kaluluwa ng mga bata still, ano, malnourished. Di ba? Kasi hindi po nakakain ng salita ng Diyos. Kaya po, tulungan natin ang mga bata. Kung may puso po kayong tumulong sa mga bata, halika. Kung may pira ka dyan ngayon, napakaliit na ang tingin mo hindi kaya tumulong sa mga bata, pagsama-samahin po natin yan, mga kaibigan. Ilagay nyo po dyan. Ilagay natin dito sa ating programa yung Kid Ministry Foundation Program. Pagsamahin natin yung mayroon ka dyan ngayon 5 piso, may 10 piso ka dyan ngayon, i-GCash nyo po dyan. No? Pagka dumami po yan, marami po yan, mabibili natin ng mga ballpen, lapis, papel, crayon, para sa mga bata po yan. No? At yung mga bata ay matulungan natin mga pagkain, no? Kung ano kayong mga pagkain dyan na pwede natin ibigay sa mga bata, mga sardinas dyan, groceries, o bigay natin yan, mga damit, no? Ibigay natin sa mga bata at makatulog po tayo dyan. So, yan po yon. Okay? So, maraming salamat po sa inyo. Naman po, naunawaan po ang aking sinasabi dyan na yung ating programa na Devotion Pilipinas ay mayroon po tayong tinatawag na foundation. Ang foundation ay Kid Ministry Foundation Program. Searchable po yan sa Facebook po. Okay? So, madami muna tayo. Padamihin natin muna yan kasi iayusin natin yung mga papers niyan. Okay? So, ito po ay gawain po ng isang Kristiyano. Bawal po tayo mangloko dito. Bawal tayo mang-scam. Huwag nyo lang ako iskamin. Baka mamaya, yung Gcash ko dyan, iskamin nyo. Kawawa naman yung gawain ng Diyos. Okay? So, pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan. At patuloy tayo sa ating programa para tayo ay pagpalain ng Panginoon ay ayun, binabati natin dibla dyan. Nabati ko kanina yung asawa lang, no? Si Ma'am Maria Cecilia Carnaje Swalog. Good morning sa iyo, ma'am. And of course, good morning po sa inyong Mr. kay yung ang ating school administrator, si Sir Joseph Swalog. Good morning sa iyo, sir. At sa inyong staff dyan, good morning po sa inyong lahat. Ayan, wala na po tayong babatiin. At po tayo ay makapakinig muna tayo. Ito muna tayo. Ayun, sige. Sandali lang Ayan, so bago yan, magpakilala muna tayo. Founded in 2017 with a vision to help secure the country against threats that undermine freedom and the foundation of democracy in our country, as well as strengthen the globally recognized character of Filipinos. Respect, patriotism, community, or pioneering spirit and resiliency during adversities. Spin Media. So whoever knows
the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. James 4:17. Adding value, creating significance. Our core values, makadiyos, makabansa, makatao, makakalikasan. Secure the Philippines Initiative Network. Kami ay para sa Diyos, para sa pamilya, para sa bayan. Spin Media, nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa. Spin. Ayan, so maraming salamat po sa ating Spin Media Station ID, no? Siya po palala sa atin na itong Spin Media ay nagbabalita ng positibong balita. Oo. At ang unang positibong balita na inahayag natin dito ay ang salita ng Diyos. Na kailangan ang salita ng Diyos mangibabaw sa buong mundo. Huwag tayo matakot na ihayag ang salita ng Diyos. Darating ang araw na hindi na ito natin magagamit, hindi na tayo makapagpahayag ng salita ng Diyos. Darating ang araw na ang salita ng Diyos ay matatago na ito sa lahat. Dahil ayaw ng sanlibutan. Maghahari na kasi dito si Satanas. Kaya ang Diyos ay galit na sila diyan. Kalaban na nila maging yung tayo ng mga nangangaral ng salita. Kaya samantalahin natin pagkakataon na mayroong ganito para tawag dito? Para marinig ng mga tao ang salita ng Diyos. Ayan, good morning po. Meron po tayong nanonood sa atin ngayon. Hindi ko po alam kung taga saan po siya. No, hindi ko rin alam kung sino siya. Kapagkat looks familiar. Okay. So good morning po. She is watching now sa atin programa ang Devotion Pilipinas, si Ma'am Erlinda Barido. Ma'am Erlinda Barido, maraming po salamat sa inyo. Okay, sa inyong panonood. Patuloy po natin i-share ang ating programa. Ayan, yung link po i-share nyo para po maraming makapanood sa atin. Okay, si Ma'am Erlinda Barido. Okay, ma'am, pwede po kayong magpakilala kung saan po kayo, no? Pwede po kayong mag-comment diyan, mag-chat kung sino pong gusto niyo tawag dito, ipabatiin, i-shout out. Okay? So, may panahon po tayo diyan. Okay, sino pong gusto na may papanalangin na prayer concern, no? Family concern or anuman mga concern na nandiyan, ay maluwag po ang ating programa para tanggapin po ang inyong mga kahilingan po ngayon. Okay, patuloy tayo. At wala na po tayong babatiin. So maraming salamat po for watching. Si Ma'am Cecilia Swalog, ma'am, thank you for watching sa ating programa. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Hesus. Ayan, so ano na po, kunin na po natin ang ating mga Bible. No, tayo ay wala na po tayong babatiin ngayon. Ayan. Okay. Ayan na. Okay na. So yung oras ngayon ay 1:38 ng hapon. So meron tayong 30 minutes na pagpapahayag ng salita ng Diyos. So lahat po nabati na natin. Patuloy po kayo na mag-comment po diyan sa chat box. Magsalita lang po kayo diyan. Pastor, na-bless po ako sa mga salita ng Diyos. Ang ganda. Pastor, hindi po ako na-bless. Ayun, magsalita kayo ng ganyan dyan. Para mamaya, malaman ko. At sabihin nyo kung saan lugar po kayo para malaman ko kung saan nakarating ang programa Devotion Pilipinas. Okay, so lipat tayo. Ayun, lipat na tayo. Pasok na tayo dito. Okay. Yung mga Bible nyo po sa inyong mga cellphone,
at yung mga Bible nyo kung saan po nyo nakapatong, kunin nyo na po at tayo po ay mag-aral na ng salita ng Diyos. Ito po ay isang verse lang ang pag-aralan natin, kaya mabilis lang po tayo dito, no? Okay. Kayo ba ay nais na makinig ng salita ng Diyos? Ha? Nais bang makinig ng salita ng Diyos? Okay. Ayan. Taas yung mga kamay nyo. Hindi ko makita, no? Okay. Buksan nyo po ako, samahan nyo ako dito sa ating Devotion Pilipinas. No, samahan nyo ako, buksan nyo yung mga Bible sa 2 Corinthians 5:17. Ayun, sa 2 Corinthians 5:17, lahat ng tao alam po ito. Lahat ng mga Kristiyano alam po ito kung Kristiyano ka, no? Pero sa mga dating Kristiyano, alam na ito. Pero mga luma, mga kumbaga matatagal ng Kristiyano. Pero yung mga bagong Kristiyano ay hindi pa nila 'to alam. Naku, interesado sila, oh. Pastor, okay yan, ganda yan, Oo, sana mapakinggan na namin yan. Amen, no? Kaya ito, ang salita ng Diyos ay patuloy natin na subaybayan. Na dapat interested tayo pag salita ng Diyos yung pinag-usapan. Okay? Kaya ito sa buong mundo, ito ay pribilehiyo ninyo na kayo makapakinig ng salita ng Diyos. Basahin natin ito sa salitang English at babatahin din natin sa salitang Tagalog. All right. Okay, 2 Corinthians 5:17 says, "Therefore, if any man be in Christ." Ayun, grabe oh. Umpisa pa lang yan "Therefore, if any man." Ano po, diniinan ko ng gusto "Any man be in Christ." Be in Christ. Ayan. He is what? A new creature. Alright, ang ganda no? Di ba? Diyan pa lang yan. New creature. Ito sinasabi niya, old things are passed away. Malinaw. Behold, ito na matindi. Behold, all things are become new. Medyo hindi natin naintindihan, ano? Mahirap pag hindi tayo masyadong marunong sa English dyan. Hindi tayo nakapag-aral eh. Tagalogin kayo natin. Ito sasabi naman sa pangalawang Korinto, 5:17. Ang galing ko mag-Tagalog, di ba? Makinig kayo maigi. Sabi dito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo. Ang sino man na kay Kristo. Naintindihan niyo ba? Medyo okay sa inyo? Naunawaan? Okay. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya bagong nilalang. Siya'y bagong nilalang. Pag sinabing bagong nilalang, bagong gawa, bagong panganak. Ang mga dating bagay ay nagsilipas. Wala na. Nagsilipas na. Kumbaga nalipasan ng panahon, nalipasan ng gutom. Ay, grabe. At narito, sabi dito, pagbasdan nyo, sila'y pawang naging mga ano na nakalagay dyan? Bago. Hindi luma, kundi naging bago. Manalangin tayo, amang Diyos makapangyarihan sa lahat. Salamat sa inyong mga salita. Salamat sa mga nanonood ngayon, Panginoon. Bless mo po sila, Lord. Maging tulungan sila, Panginoon, ma-share nila ang ating ang link, ang gawain para po maraming makapakinig ng iyong salita, Lord. Tulungan niyo po ang salita niyo na hindi babalik na walang kabuluhan, Panginoon Diyos. Iturok niyo po ito sa kanilang puso't isipan at kanilang maunawaan ng iyong salita, Ama, na kayo ang tunay na Diyos na buhay, wala nang iba pa. Tago niyo po ako sa likod ng inyong krus upang kayong makita, Panginoon, at hindi aking sariling makasalanan, Ama. Purihin po kayo, Diyos, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So sabi po dito, sabi po dito sa verse 17, na sabi dito ni Apostol Pablo na kung sino man sa inyo, na kay Kristo na. So, mayroon tayong mga kaibigan na hindi natin alam, na hindi niya alam kung paano ba mangyari yan. Kaya nga ang tanong natin dyan how, sabi doon,
Ano na sabi doon? How old things become new. Nakalagay dyan sa caption natin, no? How old things become new. Paano ito nangyari? Paano nangyari ang mga lumang bagay ay naging bago? Yan ba'y ni-repair? Ha? Ni-repair ba? O pininturahan ulit? Hindi po siguro, no? Kasi dito, hindi uso yung pagpipintura dito. Hindi uso yung pag-repair dito. Kasi kung repair lang dito, luma pa rin yun. Ni-repair mo lang. Kaya may tama yun. Ang gagawin mo para maging mukhang bago, ang gagawin mo dyan ay mamasilyahan mo siya. No? Kita mo, yung isang bagay, yung kahoy na lang, luma na, mga sabihin na natin, mga 3 century na, lumipas. Pero matibay ang kahoy na yan. Yan ay masasabi mo ba na bago yan? Ay hindi, luma yan. Luma. Oo. Ni-repair lang natin yan. Okay, so kuha nyo na po. Na pagka ni-repair, wala pong nagbago dyan. Okay? Ang nangyari lang po na ni-repair. Tinanggal lang ang sira. Inayos lang. Nagasgas yung pintura, kinain ng anay, kaya pinalitan ang bahagi. Pero the same, yun pa rin ay luma. Oh, kuha niyo po yan. Yan pong sinasabi dito ni Apostle Paul na kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo. Oh, ito ay referring sa spiritual na pamumuhay. Oh, kung ikaw ay tao ngayon, ikaw ay tao na makasalanan. Ang Panginoon, hindi na-repair ng Panginoon yon. Hindi niya nire-repair. Babaguhin niya yan, papalitan niya ng bago. Okay? Kaya nga ang Panginoon namatay sa cross eh. Di po ba? Kasi nga, pag namatay, ang sabi dito, may binanggit dito kanina no? Ay siya'y namatay dahil sa lahat. Sa verse 15, sabi dito, bakit kailangan mamatay ang Panginoon? Tandaan ninyo, ito na. Ay siya'y namatay dahil sa lahat upang ang nangabuhay ay huwag nang mabuhay. O ano bang ano ba 'yun? Ang hirap-hirap naman ito. O tingnan natin sa English baka mamaya malinaw. Okay? Ang sabi dito, verse 15, and that he died for all. Sino 'yon? Si Jesus Christ 'yon. That they which live should not henceforth live unto themselves. Kasi tayo, makasalanan tayo, pero patay tayo. Makasalanan. Buhay tayo. Pero dahil makasalanan ng tao, ay patay yan sa paningin ng Panginoon sapagkat nagkasala. Yun yung tinutukoy doon ng Panginoon sa kay Adan, kay Eva, na huwag nyo kainin ang bagay na ito kasi mamamatay kayo. No? So, nagkasala siya, si Eva, na ginawa niya, hindi siya sumunod sa mga instruction ng Panginoon. So, hindi naman namatay ang kanyang katawan, excuse me. Kundi siya ang kanyang kaluluwa nagkasala. At sabi doon, namatay. Hindi po yung katawan lupa. Okay? So, pag tayo ay nag-disobey sa Panginoon, nagkasala, tayo ay mga patay sa paningin ng Panginoon. Di ba ba? Kaya yun po yun ang dahilan na ang Panginoon, kailangan mamatay siya. Para magkaroon tayo ng remission for sin. Magkaroon tayo ng kapatawaran ng ating pagkakasala. Okay? Kasi kung hindi yung gagawin ni Kristo, ay wala pong remission for sin. Wala tayong kapatawaran ng ating pagkakasala. Bakit po? Bakit na wala tayong kapatawaran ng ating pagkakasala? Kasi sa Romans 6:23, ang sabi doon, for the wages of sin is death. Di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So dapat may magbayad ng kasalanan natin. Kasi kung walang magbayad ng ating kasalanan, wala tayong kapatawaran. Sino nagbayad ng kasalanan natin? Si Jesus Christ. Namatay si Jesus Christ doon sa Romans 5:8. But God commanded His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. You know why? Dahil siya lang ang nagbayad ng ating kasalanan.
For the wages of sin is death. Kailangan kamatayan ang kabayaran nito. At hindi kamatayan natin. Sapagkat tayo ay makasalanan. Ha? Mamatay man tayo o hindi, patuloy pa rin tayong makasalanan. Ha? Nakuha niyo po yan? That's why na si Jesus Christ ay binadala ng kanyang ama sa lupa para magbayad ng ating kasalanan. Naintindihan ba natin yan? Ha? Na kung nabayaran na natin ni Kristo ang ating kasalanan, ibig sabihin, wala na po tayong utang. Bayad na po tayo. Lahat tayo. Kaya nga sabi dito, at siya ay namatay dahil sa lahat ng tao. Oh, hindi po kasama yung mga hayop dito. Oh. Kaya po ito ay maliwanag na sinabi ng Panginoon sa verse 15. Namatay siya para sa lahat. Ang tanong, lahat ba tayo ligtas na? Ha? Ay dapat lahat ligtas na. Dapat lahat wala ng kasalanan. Dapat lahat napatawad na. Ang problema, nasa tao. Nasa iyo, kaibigan. Ayaw mo kilalanin ng Panginoon dahil mayroon ka ng reliyon, dahil mayroon ka ng simbahan. Ha? Yan ang problema. Dahil mayroon ka ng simbahan, may reliyon ka na, ayaw mo nang tanggapin si Kristo. Yung si Kristo na namatay sa cross, na nagbayad ng kasalanan mo. Galit ka pa nga pag pinuntahan ka sa bahay mo eh. Di ba? Pinapangaral na sa yung salita ng Diyos. Ayaw mo pa. Ay, hindi na, may reliyon na kami. Ha? Dito kami nagigising, nadilat, dito na kami mamamatay. Yan napapala mo. Di po ba? Na si Kristo Jesus ang tagapagligtas, hindi yung iyong ninuno, hindi yung simbahan mo, hindi yung relihiyon mo, hindi yung pastor mo. Hindi yan ang tagapagligtas mo, kaibigan. Dapat pakinggan mo ang salita ng Diyos ngayon. Dahil sabi dito ni Pablo na ang sino man na kay Kristo na, siya ay bagong nilalang. Paano yun ang ibig sabihin ng nilalang? Ha? Creator, bagong gawa. Oh, 'di ba? Kaya sabi doon, ang tinutukoy dito ng sinasabi na new creator, referring po 'yon sa pagiging ikaw ay bagong pinanganak muli. Oh, 'yan pong sabi doon sa John 3:3, na sabi doon sa John 3:3 no, na basahin natin, John 3:3. Okay? Nandito po sa Bible. Okay? So basahin niyo po diyan, tingnan niyo po diyan sa inyong mga Bible, Ako nag-ano din ako ng Bible ko dito, John 3:3. Oh. Okay. Para makita po ninyo, para makita natin. Para ba hindi mo masabi na sabi-sabi ko lang 'yon. Okay? Ito na po tayo, John 3:3. All right. Saan na ba yung 3? Ito na. Sabi dito sa John 3:3, sabi dito, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again. Yan po yan. He cannot see the kingdom of God. Kaya nga, dito sa mga usapin dito, nagkaroon ng conversation si Nicodemus at saka siyang Panginoon dito. And Nicodemus said unto him, how can a man be born again when he is old? Tapos sabi niya dito, can he enter the second time into his mother's womb and be born? Sagot naman ng Panginoon dito, and Jesus answered. Sabi dito, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So malinaw na po dito na pinaliwanag ng Panginoon na hindi mo kailangan na ibalik ka sa tiyan ng iyong ina para ipanganak muli. Ipinaliwanag dito ng Panginoon na spiritually dapat ikaw mapanganak muli. Kailangan mong tanggapin si Kristo. Kailangan mong magsisi ng iyong pagkakasala. Dahil ang iyong kasalanan ay hindi
mo pagpananampalataya sa Panginoon. Yan ang iyong kasalanan. That's why pinatay mo ang Panginoon dahil hindi ka nanampalataya sa Kanya. Hindi nyo ba alam na tayo ang nagpatay sa Panginoon? Oo, tayo. Bakit? Hindi tayo nanampalataya sa Kanya eh. Nireject natin siya. Kaya nga pinatay natin. Nang dahil sa ating kasalanan, tayo ay pinatay natin si Kristo. Iyan ang kasalanan natin. Hindi tayo nanampalataya kay Kristo. Pangalawa, pinatay pa natin siya. Pangatlo, una-una, hindi tayo nanampalataya. Pangalawa, nireject natin siya. Pangatlo, pinatay natin siya. Pinako natin siya sa krus. Sabihin mo, wala kang kasalanan? Malinis ka? Sa langit ka pupunta? Imagination mo lang yon, gusto mo sa langit mapunta. Or sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Hindi tayo pwede pumunta doon dahil tayo makasalanan. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kailangan lang natin manampalataya kay Jesus Christ. Maniwala kay Jesus Christ na si Kristo Jesus lamang ang tagapagligtas. Kapatid, kaibigan, itong mundo na ito, na dito tayo at ito na ang dito tayo nanampalataya, dito tayo naniniwala sa mundo. Kaya sabi ng iba, dito kami nagising, dito na kami mamamatay sa aming relihiyon. Di ba? Kawawa sila dahil hindi nila alam. Dahil hindi nila alam kung ano ang sinasabi ng Panginoon, kaya dapat magsisi kayo. Pagsisihan nyo ang inyong mga nagawang kasalanan. Huwag nyo na intindihin yung mga kasalanan yung pagnanakaw. Huwag nyo na intindihin yung mga kasalanan yung pagpatay dyan. Huwag nyo na intindihin mo na yan. Ang intindihin nyo at hiningi nyo tawad sa Panginoon, yung hindi kayo nananampalataya sa Kanya. At nireject nyo siya. At pinatay nyo siya. Kayo yung nagpako doon. Kayo ang naglagay ng pako doon sa kamay niya. Kayo ang nagmartilyo noon. At ikaw din yung nagsibat sa Kanya sa tagiliran. Yan ang matinding kasalanan na ginawa natin. At yung mga nanditong ginawa natin sa mundong kasalanan, pagnanakaw, pagpatay, pang-aabuso, yan ay resulta lang yan sa hindi mo pagpananampalataya. Nagagawa mong lahat ng mga bagay na yan. Na kung si Kristo kaya mong patayin, how much more yung kapwa mo tao? Mapapatay mo talaga yan. Sanay ka eh. Tama? So ikaw dito, yung sinabi ni Apostol Paul na kung sino man ang nakakilala na kay Kristo, kung sino man ang nagsisi at sino man ang tumanggap kay Kristo, siya ay isa ng bagong nilalang. Yung ibig sabihin niyan, kung ikaw gumawa niyan, ay ikaw ay nakay Kristo na. At ikaw ay bago ng nilalang. Ikaw ay pinanganak na muli spiritually. Bakit? Tinanggap mo si Kristo. Nagsisisi ka sa iyong kasalanan. At tinayaan mo na si Kristo na ang maging driver mo sa iyong puso. At inalis mo si Satanas dyan. Ang nakapalit ngayon dyan sa inyong puso, walang iba kundi si Jesus Christ. At hindi na si Satanas. So, ibig sabihin dyan, ikaw ay nakay Kristo na. Yun yung sinasabi ko, na tayo ay maging ng luma at maging bago na. At siya'y bagong nilalang. Kung ikaw ay tumanggap na kay Kristo, nakilala si Kristo, nakinig ka ngayon, at bigla mo, hindi aksidente yung pakikinig, bigla mong naintindihan ito ang paliwanag ko sa iyo dito sa Romans 5:17, sa 2 Corinthians 5:17, na naintindihan mo ito, na yan palang kailangan na mabago. Hindi ikaw ang magbago ng sarili mo. Hayaan mo na ang Diyos ang magbago nito. Hayaan mo siya sa gagawin niya sa iyo. Hindi ikaw, kasi kung ikaw yung magbago, pwede ka magbago-bago. Yan ang mangyayari diyan. Bago-bago. 'Di ba? Pero kung ang Diyos ang magbago sa iyo, ay isang bago lang 'yon. 'Di ba? Ikaw yung luma. Ano ka dati? Makasalanan ka. Wala kang pananampalataya sa Diyos. Ayaw mong makinig ng salita ng Diyos sa mga pastor, sa mga preachers na nangangaral sa salita ng Diyos sa iyong lugar. Ayaw mo pakinggan, galit ka pa sa mga pastors kasi nga may reliyon ka na. Iyan yung luma na pagkatao mo. Oo. Ngayon, kung ikaw ay binago na ng Diyos, matatanggal yan, yung mga bagay na yan. Yung mga luma na yan ay matatanggal yan. Papalitan niya ng Diyos ng bago. Kaya sabi niya dito,
ay kung ikaw ay ang sino man na kay Kristo na at sino man nakakilala at nagsisi at nagtanggap kay Kristo, sila ay mga anak na ng Diyos o sila ay mga bagong nilalang. So anak ka na ng Diyos, dati ikaw ay anak ng diablo sa John 8:44, no? Ikaw ay anak ng diablo, kaya natural dahil ikaw ngayon ay anak na ng Diyos, bagong nilalang ka na, hindi ka na lumang nilalang. Okay? Kaya pong nakalagay diyan, ang mga dating bagay ay nagsilipas. So ibig sabihin nawawala na 'yon sa iyo. Tinanggal na 'yon ng Diyos sa iyo. Pero nandito lang 'yan sa sanlibutan na kailanman, sabi dito, sa sanlibutan lang ngayon 'yan, nandito lang 'yan, na anytime pwede siyang bumalik sa iyo. Okay? So mag-ingat po tayo diyan sa mga bagay na 'yan. Na yung mga bagay na luma sa iyong pagkatao, hindi ito tinutukoy yung bagay dito yung yung kutsi, kutsara, pinggan, labador o kung ano-ano pa man diyan, kaldero. Hindi 'yan yung mga bagay na 'yan ang tinutukoy dito, kapatid, kaibigan. Ang tinutukoy dito na bagay, ito yung luma mong pagkatao. Ito yung luma mong pagkataong makasalanan, yung hindi nagtiwala sa Diyos, yung hindi kailanman nagsisimba, hindi kailanman nananalangin, nagbabasa ng Bible. Ito po yung mga bagay na tinutukoy dito. Yung hindi mo pagpapananampalataya sa Panginoon. Nung hindi ka tumanggap sa Diyos, nagsusugal ka, nagbababae, nagsisigarilyo, lahat ng kasamaan. Diyan po yung mga bagay na tinutukoy dito sa 2 Corinthians 5:17. Na yung mga bagay na yan ay wala na sa'yo. Pawang bago na ikaw. Ikaw ay pinanganak muli spiritually. At narito, sabi niya, masdan nyo, sila'y pawang naging mga bago. Sila po yung tinutukoy dito na lahat ng kumikilala sa Panginoon, sila po yung tinutukoy dito na sila ay binago ng Diyos spiritually. At pag ikaw ay binago ng Diyos spiritually, magmamanifest yan sa iyong katawan lupa. Dati sinusuot mo yung mga damit na hindi ko alam kung anong klaseng mga damit yan. Nalala ko yung anak ko. Nagsusuot ng mga damit ng mga pang hip-hop. Sabi ko, nak, baka mamaya hindi ka pa binago ng Panginoon, Tayo ay mga binago na ng Panginoon. Nagmamanifest yan na kung nakilala mo ang Panginoon sa buhay mo, hindi lang yung kaluluwa ang babaguhin sa ng Panginoon, pati ang iyong panglabas na pangangatawan. Dating mahaba ang buhok mo, lalaki ka, dapat magpapagupit ka kasi lalaki ka eh. Ang ginawa mo, dahil masaya ka tingnan yung babae, ginawa mo, pinahaba mo yung buhok mo katulad ng babae. Kulang na lang magsuot ka ng palda. Di ba? Sorry for that word, but yan ay na kailangan mabago tayo ng Panginoon. Akala mo ba, kaluluwa lang ang binago ng Diyos? Hindi. Buong pagkatao mo, babaguhin ng Panginoon yan. Pati yung gupit mo. Dati hindi ka naggugupit. Dati ikaw ay, sigarilyo, droga, sugal, inom, babae. Ay, mawawala sa iyo yan. Ipanglabas na pangangatawan nga yan eh. Na binago ng Diyos ang espiritual natin na pamumuhay, mawawala nga sa iyo yan eh. Yung panunuot mo, mawawala yan. Noong araw, ayaw ko sumuot ng ganitong damit. Yung mga slacks, ayaw ko na sumuot noong araw. Yung sumaong, t-shirt, polo shirt. Yung astig, tingnan ba? Yan. Di mo ba? Pero nung ako'y nakakilala sa Panginoon, binago niya ako. Pati yung buong pangangatawan ko binago ng Diyos. Pati pananalita mo, pati ugali mo, pati pag-iisip mo. Babaguhin ng Panginoon. Kaya masaya po ako na ako'y binago ng Panginoon at kanyang ginamit sa kanyang gawain. Ano ba naman yung kasalanan nyo sa kasalanan ko? Hindi ako maniniwala na mas makasalanan pa kayo kaysa akin. Di ba? So ito po yan na lahat tayo ay mga na kay Kristo na ay mga binago na ng Diyos. So sana naintindihan natin yung salita ng Diyos na yan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at narinawa po ay naunawaan natin ito. Na sa lahat pong mga nakikinig dyan, nawa po ay matamaan kayo. No? Nawa ay masaktan po kayo sa salita ng Diyos.
Hindi po sa aking salita, dahil binabasa ko lang po yan dito sa Bible. Katunayan nga, nandyan po yan sa mga Bible nyo eh. No? Basahin nyo po dyan sa inyong mga Bible. Ikaw ba ngayon ay Katoliko, Iglesia o sino ka man na mga relihiyon nandyan nakikinig sa akin? Basahin nyo po sa inyong Bible, nandyan po yan. 2 Corinthians 5:17. Basahin nyo po yan. Okay? So maraming salamat po kung kayo po ngayon ay pinagpala ng Diyos. So kung kayo nga po pinagpala ng Diyos, maaari lamang na mag-comment lang po kayo dyan. Sabihin niyo po sa akin, Pastor, ako po ay pinagpala ng Panginoon sa pakinig ng inyong programa, Devotion Pilipinas. Marahil dito muna unang narinig ang salita ng Diyos ng kaligtasan, ay pagpalain ka ng Panginoon. At ang aking dalangin, napuspusin kayo ng Diyos ng banal na espiritu at kapangyarihan. So salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong pagkikinig sa araw na ito. Tayo manalangin. Ama, salamat po sa inyong mga salita. Arinawa, Panginoon Diyos, ay pinagpala niyo po kami. At tulungan niyo pong mga nanonood ngayon, Panginoon, na tunay na makilala nila kayo, Panginoon, kung sino po kayo sa kanilang buhay. Kayo po ang Diyos na tagapagligtas ng sanlibutan. Salamat, Panginoon, sa inyong pagpatawad sa aming pagkakasala. Lord, tulungan niyo po kami. Sa oras na ito, habang nakapakit ang inyong mata at nakakinig sa akin, kayo nanonood, sabayan niyo ako sa panalangin. Sige lang, kahit maingay dyan, basta sabayan niyo ako sa panalangin. Pakinggan niyo ang aking sasabihin at gayahin niyo lang. Panginoon, ako po, Lord, ay makasalanan. Ngayon ko lang po narinig ang mga salita niyo na kailangan ang tao ay magsisi ng mga pagkakasala at maniwala sa inyo at tanggapin kayo, Panginoon, sa puso. Lord, ngayon ko lang po narinig ito, Panginoon. Tulungan niyo po ako na ako ay maging bagong nilalang at alisin sa aking buhay ang mga luma na pagkatao ko, Panginoon, at lahat ng mga gawa kong luma, O Diyos. Lord, bukas ang aking puso. Pumasok po kayo, Ama, at patawarin niyo po, Lord, ako sa aking mga pagkakamali, pagkakasala at pagkukulang sa inyo. Salamat ng iyong anak na si Jesus na namatay sa krus upang bayaran ng aking pagkakasala at iligtas ako sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Panginoon, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa programang Devotion Pilipinas na pakinggan ko po ang inyong salita. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, congratulations. Maraming pasalamat sa inyo, sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagkikinig sa ating gawain. No? Kung sino man po nandyan ngayon, hindi ko po kayo nakikita, but sa sunod po naming na sa pagpapawid ay babasahin ko po ito sa inyo. Ayan, so sa sunod po nating pagkikita ay tayo po magpasay-papawid ng salita ng Diyos. So maraming salamat po sa inyong tunay na pagsubaybay sa ating gawain. Nawa po ang Diyos ay kasama ninyo magpakailan paman. No? At ang ating pagkakataon ngayon na patuloy tayong makinig ng salita ng Diyos para po tayo ay pagpapalain ng ating Diyos na may kapal. Ikaw ang nagbigay pag-asa na. Ayan, sa pamagitan ng awit na yan, tayo po samantalang magpapaalam dito sa inyo sa Ipapawid. At muli po tayo magkita-kita bukas sa ating broadcast, no? Sa salita ng Diyos. So, purihin ang Panginoon. Mag-ingat po kayo dyan sa inyong lugar, saan man po kayo naroon, ay pagpalain kayo ng Panginoon. So, ako po si Brother Roy Habagat, nagpapaalam sa inyo at sinasabi sa inyo, ang Diyos ay magpapala sa ating lahat. God bless us all. Amen. Jesus, tanggapin mo